a worthy walk. Christian life is like walking, journey, paingon gyud sa katuyuan sa Ginoo o kita nagbaktas karon, nagkinabuhi. Ang atong text sa Ephesians 4 verse 1 to 3 ug nadiha ang duha lang gyud kabutang nga atong mahibalaan karong tagnaa unsa gid kining living or walking nga worthy diha sa atong pagkinabuhi Kristohanon. Una atong tanawon kining the calling of a worthy walk. There is a call sa verse 1. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Walk, it means pagkinabuhi matag-adlaw sa atong conduct, lifestyle ug behavior. Ang worthy, but pasabot nagmatch, nagfit, no, nahaom ang atong pagkinabuhi, ang atong behavior, ang atong lifestyle. Consistent, no, worthy. Unya calling, purpose sa Ginoo nga atong subayon. Mo nang the calling of a worthy walk means living our daily life in a way that reflects and honors the calling God has placed on us. Kini nga calling, a call to live a life that matches our Christian identity. Kinahanglan kini nga kinabuhi nato matag-adlaw magmatch kung kinsa kita diha kang Kristo. Our living flows from our position in Christ. Who we are in Christ. Mo nang nagbase diha ang atong pakinabuhi matag-adlaw nga nagmatch kung kinsa kita diha kang Ginoong Hesukristo. Una, as a pribilehiyo ni nga gihatag nganhi kanato. Kining new position nga atong naangkon sa dihang gidawat nato si Jesus, perting daghana kaayo nga blessing. Ingon diha sa Ephesians 1:3, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Puno ug buhong kita sa mga pribilehiyo sa dihang gidawat nato si Jesus. Spiritual blessing. Nakita sa bagong posisyon. Kaniadto unsa kita from death to life. Ang posisyon nato sa una kamatayon sa impierno paingon, karon eternal life. From darkness to light. Kaniadto anak kita sa kangit-ngit, karon gidala na kita diha sa kingdom of light. Kaniadto kita makasasala, sinner, but now we are saint. Kaniadto dautan kay ta pero forgiven, redeemed, adopted. Nya nindot kay nga we are seated with Christ in heavenly places. We are heir, successor ta, kita magmana sa tanang panalangin sa Ginoo. Member of God's family. Mo kana ang highest honor o privilege nga atong naangkon. Tremendous privilege sa usak ka human being nga madawat. Niya na nga pribilehiyo mo nay pangutana. Does your conduct reflect the priceless value of your position in Christ? Ang ato bang pagkinabuhi nagbalanse? Sa mga pribilehiyo nga atong naangkon, priceless no privileges, ingana ba ang atong pagkinabuhi? Mao na ingon diha, nagmatch ba sa privilege? Gitawag nato ang Ginoo nga amahan. Then we should act nga magbring og honor sa atong amahan. Mao nang calling to match our identity diha sa Ginoo as a privilege, a lifestyle that honors the Lord. Then also matches our identity pinaagi usab sa purpose, according to purpose. Giluwas na sa Ginoo, dili nga di ta maimpierno na, kundili kita mulakaw sa kini nga dalan ngadto sa iyahang purpose nga ni kanato. So kita gi tawag gyud nga mulakaw anang dalana ngayang gi-prepare kanato. The path of righteousness. Giposisyon ta niya as children of light. Ingon diha sa Ephesians 5:8, you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Mo nang we are called to live as children of light, meaning to walk in righteousness, walk sa pagkamatarong. So kung atong tanaw na ang atong purpose, kita gyud magkinabuhi niya na nga purpose as children of light. Dako kay kalahian gyud ang kangit-ngit ug kahayag. Dako kay diferensya. Mo nang giawha kita to live ingon diha as children of light, meaning light gyud ka. You are the light of the world ingon diha sa Matthew 5:14. Naagyo dakong kalahian. We are called to live differently. Gitawag kita nga magkinabuhi nga lahi gyud sa kangit-ngit. Kay dayo kay diferensya ang kahayag ug kangit-ngit. Giawha kita diha nga not to lower our standard. Mo nang ang light kung di na malight, kidop-kidop na, wala na gina siya nag-function pag maayo. We are called not to conform to the pattern of this world sa Romans 12:2. Kay easy kaayo kanato nga muklas sa culture nining mga panahona. Mao nang kinahanglan kita mo position. Live as children of light, a lifestyle nga nag-serve as light. Mao nang gitawag ta, gikuha ta diha sa darkness para ta mag-serve nga mahimong suga, a light that will reveal right and wrong.
Kay kung walay light, walay magdanag sa kangitngit nga na mga tao, magpabilin lang gihapon sa kangitngit. A light that warns, ang kinabuhi nga maghatag og warning nga kung dili mo diha, paingon gid mo sa kalautan. A light that will lead, mag-lead ngadto sa pag-ila sa Ginoo. Mo nang purpose. Og dili ta magkinabuhi diha sama ta sa asin nga nawad-ag parat. Mo nang kita gyud a light nga aron ang gospel look attractive. Kay kung di ta magkinabuhi nga children of light, niuyon po ta sa darkness, walay kalahian ug dili attractive ang gospel. Walay mudawat yang Kristo sa mensahe sa kaluwasan, sa ipagpakamatay sa cross ngani kanato kung ang atong pagkinabuhi dili light, dili nagpadayag nga nindot kayo ang gospel. Maguol or masuko noon sila. Mo nang purpose no nganong kita gikol to a worthy walk. Importante gyud kaayo ang atong pagkinabuhi. It's not about perfection but living consistently with who we are in Christ. Ikaduha, a worthy walk, gitawag ta living a life nga nagmark by Christ-like character. Mo nang kung position ta in Christ, si Paul nag-underscore sa pag-ingon niya nga who we are in Christ, karon nag-reveal siya unsay impact ana kung kita nakaposisyon kang Jesus Christ. Mu-impact gina sa atong karakter kung kita naa diha kang Kristo. Mahimo kitang sama sa iyang kinaiya. Relationship mo na importante kayo. Duta sa ikaduha nga hagit diha as a calling to a worthy walk, the character of a worthy walk. Ganiya nagisgot kita mao ni siya ang atong standard karon unsa ni nga mga character nga kita gyud nagwalk worthy diha kang Ginoong Hesukristo. So mo na ingon kaniya marked by Christ-like character tungod kay how we dress, how we act, how we live, how we work, nag-reflect yun sa character ni Jesus. Unsa ni nga mga character? Gimension sa atong text, ingon diha, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ang una gimension ni Paul diha is humbleness. Humility ang number one nga character, nga standard sa Christian. Humbleness. Humility, ingon diha sa Ephesians 2:3-5. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Each of you should not look only to your own interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ. Pareha kang Jesus Christ nga He empty Himself. Mao ni ang humility. Ang humility nagikan gyud sa imong pag-ila sa imong kaugalingon. It comes from self-knowledge. Unsa kini nga self-knowledge? Ang atong correct view about who we are in Christ. Kinsa kita? It is an accurate understanding of our smallness. Kung di ta kaila kung kinsa kita diha kang Kristo, di kita kahibalo kita di ay small kaayo mo nang garbuso kay ta. Nganong ingana tungod kay ang atong standard sa atong pagkinabuhi didto nato i-compare kang Jesus. Siya ang standard. Kung mo compare ka sa imong kaugalingon sa imong higala sa tao sa mga uban diha, nagig kay pride. Kay mo kalabaw-labaw pa mong kunya. Pero i-compare ni imong kaugalingon kang Jesus Christ, makailagi ka sa imong mga failure. Kahibaw gid ka nga you are not pretty well. When we compare ourselves with perfection, si Jesus ra magid ang perfect, maghangulngul ra gid ta. Pareha kang Peter naka-realize itagaan siya blessing siya ngayon. Wala siya nagpasigarbo nga alakas ko kang Jesus. Lord, palayo ka nako. Mao gina ang feeling, ubus ka kaayo. Pero kung i-compare ni imong kaugalingon sa tao, mahimo gyud kang mas lamang-lamang. Mo nang lowliness is seeing ourselves as God sees us. Unsa mata sa pagtanaw sa Ginoo, we are dust, we are sinners, saved by astonishing grace. Sinners tang tanan. Wala gyud tay ipasigarbo dinhi. Sama ra nga moingon ta nga I have no right to demand anything. Ang tanan gasa ni gikan sa Dios. Wa gini ako. Mo na ang humility, ang pagpaubos. Kita gyud na agyoy kinaiya nga mo-assert sa atong selves, mo-promote sa atong self, mo-protect sa atong self at all cost. Pero dili na mao ang humility. Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ang humility dili ni ingon nga believing you are worthless, mingon wa koy bili. No, that is not humility. Having low esteem, no, that is not humility. Humility is not being self-centered. Dili ka self-centered. Not always nagaingon nga everything is about me. It's all about me. Putting or consider others, ingon diha, mao gid na ang humility. Others first, ulahi ka. Mo nang it's not all about me. It means nga we realize nga it's not all about me. You are more important than me. My focus is your need and not myself. That is humility.
ang uban ng importante sa imuha. Ang humility mo ingon, my goal is not to get my own way. My goal is not to make sure my voice will be heard. My goal is not to make sure I win. Kay mo magina ang kuan sa tao, mudaog yun. Humility is not thinking you are worthless, but it is choosing to make others valuable. Dili na ingon nga wa kay hinungdan kundi ang uban ang importante sa imuha. That is the example of the Lord Jesus Christ. That is humility. Morning mga practical works sa humility. Una gyud naagid ni siya. Serving without recognition, without applause. Muna tinuod nga pagpaubos sa atong paghimo og maayo, paghimo og ministry. Di gyud ni ang atong tumong nga mailhan, musikat, ma-recognize, kundili do it quietly. No, imo na ingon sa Bible gyud. Walay announcement sa imong sacrifice. And also being content if others get the credit. Wa kay pakialam kung ikaw ang naghimo o niya ang gi-credit lain. Siya anoon ang nisikat nga mo nun tigiingon nga nitabang nga ikaw ang dato. Mao na humility. Mo assert ka ako man to. Do it quietly. Mo na ingon nga without recognition or applause or bisag ang uban musikat gumikan sa imuha. Mo na ang humility. Wala gyud naga-announce. Nabitaw sa kasimbahan nga gitagaan nilag award ang pinaka-humble gyud, no, the most humble gitagaan og medal. Pagka next week gisuot sa maong tao ang medal, gikuhag balik anong gisuot. So na ay pag-announce. Humility is putting others first. It means yielding our preferences. Kita unta gusto, maunta niya akong desire, pero na may others. Sila ang mauna. Consider others' needs. Celebrating others' success. That is humility. Kay mawala ang atong insecurity nga. Hala, nagdaog ni Asinso, maka-auto lang gani ang silingan, may issue dayon. Utang man na. No, mauna. Celebrate noon others' success. Mauna humility. Wala gyud ang insecurity. Wala ang jealousy. Wala ang pag-silos-silos. Then value others above yourself. That is humility. Admitting when you are wrong. That is humility. Saying I was wrong, lisod ka ay gyud sa mga tao. Pero pag moingon ka I was wrong and you welcome correction, mo gini, correct ganita labi nagdako tagranggo, pastor o deacon o trustees. Matouch gyud tong ego. Admitting correction when we are wrong, welcome correction and not defensive. Mao gina ato nga murason gyud ta. Nahimo na ko na kay tungod, nagitungod, nagi reason. Ang nindot is admit. That is humility. Mao na ang practical nga mga ways nga kita nagmanifest og true humility. Ikaduha nga giawhag kanato a call is gentleness. Ingon diha sa ikaduha, be completely humble and gentle. Gentleness. Ang gentleness, it means power under control. Ang kanang kabayo nga stallion trained for battle, gitrain sa gira, perting kusgana na. Pero gamay lang tat sa king, mutuman man ang piting dakuha nga stallion. Ni-submit ra gid siya. Bisag kaya niya sipaon ang king. Wa niya gibuhat. That is meekness. Power under control. That is not weakness, but that is strength under the control of God. Monang ang meekness or gentleness, ang meekness is strength nga mo back down ka, bisag unta, mudaog yun unta ka, pero siya na lang imong gipadaog. That is meekness. Si Jesus God is gentle, no? Ingon dia sa Matthew 11:28-29, come to me who are weary and I'll give you rest, for my yoke is easy, I am gentle. Diha makita nato nga si Jesus nagpadayag ani nga gentleness. Bisag makaya niya. Diha sa Matthew 26:53 nga giingnan siya. Ginoo ka ingon siya, I can command angels, 12 legions of angels. Pwede na ko ipadala karon dayon, pamatyon mo, katunan na siya sa cross. Pwede, pero di na gihimo kay under control. Itugyan niya sa amahan. Ug makita nimo ang gentleness ni Jesus sa iyang approach sa sinners. Ang iyang approach sa sinners, gentle yun. Kasala sila Pedro, gentle yun si Jesus. No? Kasala tong babae nga in public, wag gid niya gi-condemn, ug ingnan na gid niya, go and sin no more. Lakaw uli, ayo na pagpakasala. Is gentle. Mo approach gid siya nga naa ang gentleness. Gentleness, emotion under the control of God. Emosyon nga kontrolado sa Ginoo. It takes meekness to control our tongue. Mamani ang lisod, diba atong dila lisod yun kontrolon. Powerful kayo, no? Ang dila lisod mo ng meekness.
to control our temper. Lisod. And it is meekness kung makahimo taniana. To submit to the purpose of God. Gentleness, it means not raising my voice. It is saying, I will not raise my voice. I will not insist on getting on my own way. Not to make sure I win. That is gentleness. Kay naagid ta ni ana kanang di gyud pa alkansi ba? Hala gyud mo depensa gyud. And also, it refers to having the power to react against others. Lami na gyud unta i-react but refusing for the sake of Christ. Lami na gyud i-react, minaw ka sa internet, lami na gyud i-react, mo comment pug ka pero gyud maayo kay madawat atong testimonyo. So ingana gentleness. Sometimes it means keeping your mouth shut. Ay na lang gyud tingog instead of magset og kagubot diha. Sometimes it means reacting with honey when you want to react with vinegar. Mo react lang ka with honey, tamis ba? Kaysa mo react ka nga suka bitaw, no aslom kayo. So mo na ang gentleness. It is ability to stay calm in the face of being provoked. Kana bitong nasungugon bitaw ta, kinang ginabuli ta, adi na kita kapugong madugay no. Suko gyud. Gentleness is ability to stay calm. Kalma lang, bahala. Sige mo dihag pang bulig, sige provoke na gyud pag maayon. That is gentleness. It describes a man who is never angry at the personal wrong he may receive. Dili siya masuko sa personal wrong nga iyahang madawat, pero masuko siya sa wrong nga gihimo ngadto sa uban. So dili siya sa iyaha personal. Masuko siya kung makakita gid siya nga ang uban girong. Mao na ang gentleness. It means speaking kindly. Kind, gentle. Mga hilunggo ang maayo ani kay kana mga hilungga no, gentle kayo bisag nasuko na sila ay agid agyapoy pinabawg no. Gentle. Kanang dili harsh paminawon. Labi na kita magkorek, kinahanglan gyud og gentleness with compassion, dili harsh. Speak the truth with kindness. Makita nimo karon tig Facebook controversial kay ning istorya diha kanang sex bomb dancer di gina malilong. Maayo ang gibuhat pero dili maayo ang approach, ang pamaagi sa iyahang pagtel sa kamatuoran. Daghay nagkaibaw sa kamatuoran. Daghan po'y nasuko kay di maayo ang approach. Harsh, pointing, naming names, speak the truth in love. Mao ginang giingon diha sa Bible. Avoid cutting comments. Kanang cutting comments kanang sakit ba, makapasakit bitaw. Sa Facebook daghan gyud kayo scroll dayon oy kay cutting comments kayo ba. Sakit no, harsh kayo. Mga angry post daghan kay sa Facebook, suko, mga sharp, hurtful, sarcastic diha sa Facebook. Nagistorya og relihiyon, naglalis sa mga doktrina. Pero ang mga comment harsh kayo. Ingnon ka mga sulpot mo, mga kuan mo, harsh kayo. Ana ba ang Kristohanon? That is not the standard. Di man mo ang standard. Gentleness. Mo kinahanglan gyud. Daghay mga unethical words. Ikatulo nga importante pug kaayo as character of Christian walk is patient. Ingon diha, be completely humble and gentle and be patient. Pasensya. Patience, it means long suffering. Long, taas gyud no, mo suffer gyud siya. Capacity to endure. Kanang nagi sa kapasidad nga mo endure gyud, mo antos gyud, mo pila ka og traffic, kapuy kayo, mag-irritate dayon ka, papipip dayon, labi na magdali ka. Mo nang long suffering, capacity to endure, ability to absorb insults, annoyances, imperfections of others without exploding in anger or retaliating in bitterness. Kana bang musapper gid ka bisag giinsulto, annoyances sa ubang tao, mga imperfections, dili mo explode, kasuko, mo retaliate dayon in bitterness. It is a divine shock absorber, kanang patience. Shock absorber kasagaran, kining mga husband, mga bana shock absorber. Kay mo may mo absorb sa mga bagutbot sa asawa gid. Ang bana, di lang gid mutingog, mo gina. Pero mutingog puning bana, di na siya shock absorber. Dawaton tanan bisag dili iya, hala dawat. Naragig ka diha ba? Minaragig ka. Mao gid na tinuod nga pasensyoso kay ikaw ang murag ikaw ang salatanan, ang iyang giyaw-yaw, ang iyang silingan, ang iyang kaaway, alam murag ikaw gid ang salatanan. Dawaton gid mo na kay shock absorber man ka. That is patience. Gitawag na siya nga making allowances for others' fault. Kasala man nimong sigkataw sa imo tagag allowance, no? Munay pasensya. Mo resist nga di din mo gossip sa kasatuan. Kasala lab ko andayon kanang i-chismis dayon. Patience, not getting frustrated with others. Labi na sa ilang mga stubbornness. Pati gini akong anak di gyud mausab. Patience.
bisag over and over again dili gyud mausab. Mo nang gitawag ni nga to have a wide big soul or a long burning fuse. Kanang sa Corinto bitaw na fuse kung long di dayon siya mubuto. Mo nang example ni Jesus example sa Bible dili gyud siya rush, impulsive. Si Peter impulsive kayo, ang baba pa imong ingon dayon ayaw Jesus. Frustrating gid kayo para kang Jesus si Peter, pero patient kay si Jesus. I-deny ni Peter si Jesus pero girestore niya. Wala na suko Jesus. O tanawab, ingon ka, di kunin bayaan. Wala. Ingon lang niya, do you love me Peter more than this? Jesus is patient. Taas kay pasensya gyud. Then also ingon diha sa sunod, be patient bearing one another in love. Kining forbearance tawag na nga putting up with one another in love. It means naga-endure ta, naga-accept ta, naga-bear ta with each other's weakness or differences or imperfections. Pasanon na ginato na unsa man ang imperfection sa imong igsuon, higala, mga kauban sa opisina, tungod ingana sila, pasanon gina atong i-bear, atong pasanon di kita mo quit, dili mo attack, dili mo give up on that relationship. Sa karon sa tuwa na bulag dayon, give up dayon, bearing one another. Dawato nang ilang mga flaws. Ingon diha sa pulong sa Ginoo, love covers multitude of sin. Mukover siya. It doesn't mean we approve sin, kundili it is choosing grace when dealing with human flaws. Mao na ang bearing one another, putting with one another. Tungod kay naagyoy mga tao no lisod kaayo. It is ability to stick with your brothers and sisters in any way. Unsa man na siya, brothers and sisters, dawaton gina siya, pasanon gina siya ni anyway. That is forbearance. Agape lang gyud ang makahimuana, agape love. Mo nang if we don't put up, mugasip kita, mo backstab kita, labi na wala sila diha. Mo nang kita mag-extend gyud og love. And lastly, pursue godly peace. Muna ingon diha sa last nga, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. We are commanded to protect. Protektahan gyud ang kalinaw. It means to keep, to guard, to preserve, and to protect. Kung dili ma-protect ang unity, we are wrecking the thing that God created. Ang nag-create ang Ginoo sa unity. Kung ma-break na siya, ma-break ang unity of the Spirit. It is the unity of the Spirit ang gipasabot diha. Mo nang we must maintain the atmosphere of peace. Then gikuman gid po diha nga to endeavor, paningkamutan gyud, make every effort, paningkamutan gid nato nga makip ang unity of the Spirit. Tungod kay ang unity priceless kay na siya, pero tandugonon dali ra kaayo, gamay lang bikil, guba na ang unity. Ngunang our job is to handle it with utmost gentleness and diligence. Aron di gyud mo patigbabaw kining pride and sin nga mo shatter. Mo nang diligent effort nato nga mo fight gyud, fight against enemies of peace. Daghan kaayo og kini kita nato bisag asa nga iglesia naa niini. Enemies of peace, gossip, kining chismis gyud bisag asa naa. Bisag mga Christian ang istoryahan wa diha nga tawo nya negative, gossip, kaaway gyud na sa peace, maka-loss no sa unity sa spirit. Then also kining avoid crab mentality. Unsa man ning crab mentality? Kanang i-down ang uban ba? Seeks to pull others down. Tungod na agid ning selfish ambition, kanang competition, insecurity, mo nang gusto na to i-down ang usa ka tawo. We must avoid that. Jealousy, insecurity, and competition. And also, kini, avoid to steer division. Division is devastating to effectiveness. Nganong dili kayo, hinay kayo ang evangelism karong panahon na, nga wala gyud kayo nadala ang kalag. Daghay mga evangelism pero hinay ang atong pagdala og kalag. Wala gyud kayo nga win. Walay nag-response. Mao ni ang hinungdan gyud the sin of division. Bisag wa na sila kahibalo pero nag-exist, wala ang unity sa spirit sa body of Christ. Bisag unsa man panatog panangyaw, dili ta effective gyud diha. We have little hope of converting the world. The absence of peace is conflict and chaos. Such environment is never fruitful. Dili gina sa mabungahon. Where conflict abounds, the cause of Christ suffers. Basta way unity, mag-suffer gyud ang cause ni Jesus Christ sa church nga instrument of winning the lost, showing himself to the world. Mo nang importante gyud ang unity. Mo nang let us choose forgiveness, releasing bitterness, and prioritize relationship over being right, labi na sa mga minor nga issues. Mo nang kita giawhag yun to walk worthy of our calling, inspired it to do so. Pinaagi sa atong posisyon diha kang Jesus Christ. We are called niya na nga posisyon ni Jesus Christ. We are called to that standard. Dili kita mo compromise ana. And let us manifest the character of Jesus Christ.
a character worthy nga mahimong instrumento sa revelation sa Ginoo ngadto sa kalibutan so that the gospel becomes attractive to the lost. Kung kini ang atong mga characteristics pagpadayon sa atong pagkinabuhi nining tuiga, we believe nga incredible things will happen ngani sa atong taliwala. Magampo ta.